Kumusta po kayo, mga kakwentuhan nating minamahal? Sa bawat kwento ng pag-ibig, may mga pusong nasasaktan, sinusubok, ngunit sa huli ay muling bumabangon. Samahan niyo po akong muli sa isang salaysay na magpapatunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagtitiis, kundi sa pagtindig para sa sarili. Gaano nga ba kamahal ang presyo ng isang pangarap? At paano kung ang mismong araw na inaakala mong katuparan nito ay siya palang simula ng pinakamalaking bangungot ng buhay mo? Napakaganda ng lahat. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ni Hiraya sa kanyang sarili habang nakaupo sa presidential table sa tabi ng lalaking ngayon ay asawa na niya. Ang hangin sa Hacienda Esperanza ay may dalang amoy ng mga puting rosas at sampagita. Ang marahang tugtog ng string quartet ay tila isang oyayi na nagpapatulog sa lahat ng kanyang alinlangan. Ang bawat sulok ng marangyang reception hall ay sumisigaw ng perpektong kasal na pinangarap niya mula pagkabata. Ngumiti siya, isang nangiting mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Tumingin siya sa kanyang asawa, kay Kaylan Monteverde, na napakakisig sa suot nitong puting tuxedo. Ang lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mangarap matapos ang pagpanaw ng kanyang mga magulang. "Mahal kita," bulong niya. Sapat lang para marinig nito. Hinalikan ni Kaylan ang kanyang noo. "Mahal din kita," sagot nito. Ngunit ang mga mata nito ay hindi sumasalubong sa kanya. Tila may hinahanap ito sa mga bisita. Isang anino ng kaba ang gumuhit sa gwapo nitong mukha. "Okay ka lang, mahal?" tanong ni Hiraya habang hinahaplos ang kamay nito. "Oo naman," mabilis na sagot ni Kaylan, pilit nang ngumingiti. "Masaya lang ako. Sobrang saya." Hindi na nakumbinsi si Hiraya, ngunit pinili niyang isantabi ang munting kaba sa kanyang dibdib. Marahil ay dala lang ito ng pagod at ng bigat ng okasyon. Ito ang araw nila. Walang dapat sumira dito. Nagsimula na ang kainan at ang masayang kwentuhan ng mga bisita. Maya-maya pa, tumayo ang Tita Amora ni Kaylan, ang kinikilalang matriarch ng pamilyang Monteverde. Isang babaeng may tindig na bakal at mga matang kayang tumunaw sa kahit sinong sasalungat sa kanya. Ngunit ngayong gabi, ang kanyang ngiti ay matamis. "Isang magandang gabi sa inyong lahat," panimula ni Amora sa mikropono, at ang lahat ay natahimik. Nandito tayo ngayon upang saksihan ang pag-iisa ng dalawang puso, ang pag-iisa ng dalawang pamilya. Ang aking pinakamamahal na pamangkin, si Kaylan, at ang maganda at mabait na si Hiraya. Nagpalakpakan ng lahat. Ngumiti si Hiraya at bahagyang yumuko. Ang kasal, pagpapatuloy ni Amora, ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol din sa pagbuo ng isang matatag na kinabukasan, tungkol sa pagsisiguro na ang pundasyong itatayo ninyo ay hindi kailanman magigiba. Naramdaman ni Hiraya na bahagyang humigpit ang hawak ni Kaylan sa kanyang kamay. "Kaya naman, bago matapos ang gabing ito, mayroon lamang kaming isang munting hiling para sa aming bagong miyembro ng pamilya, si Hiraya," sabi ni Amora. Ang kanyang mga mata ay nakatuon ngayon sa kanya, matalim at mapanuri. Sa tabi ni Amora, tumayo ang ate ni Kaylan na si Liwayway. Ngumisi ito. "Oo nga, Hiraya. Isang maliit na bagay lang naman para masigurong solid na solid ang pagsasama ninyo at ng pamilya Monteverde." Ang sabi ni Kaylan, "Mayroon ka raw. Munting lupain sa probinsya na pamana sa'yo. Isang bagay na hindi mo naman talaga pinakikinabangan." Biglang tumigil sa pag-ikot ang mundo ni Hiraya. Ang tinutukoy nilang lupain, iyon ang nag-iisang alaala na naiwan sa kanya ng kanyang ama. Paano nila nalaman yon? At bakit nila ito binabanggit sa harap ng daan-daang bisita?
Muling nagsalita si Amora. Ang kanyang boses ay nawalan na ng anumang tamis. Isipin mo na lang na isa itong regalo, Hija. Isang regalo sa bago mong pamilya. Isang patunay ng iyong katapatan at pagmamahal kay Kaylan. Isang simpleng pirma lang naman ang kailangan sa mga dokumentong inihanda na aming abogado. Ang bulungan ng mga bisita ay unti-unting lumalakas. Ang masayang kapaligiran ay napalitan ng tensyon. Tumingin si Hiraya kay Kaylan, nagmamakaawa, ngunit nanatili itong nakayuko, hindi makatingin sa kanya. Ang lahat ng kaba na naramdaman niya kanina ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Ito ba ang dahilan ng pag-aalala ni Kaylan? Nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit pilit niyang pinatatag ang kanyang boses. Tita, liwayway, pasensya na po. Pero, hindi ko po maaring gawin yon. Ang lupain pong yon ay, putol ni Amora sa kanya. Hindi mo maaaring gawin para sa asawa mo, para sa pamilya mo. Ang nangiti sa mukha ni Amora ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng isang malamig na ekspresyon. Tumingin siya sa paligid, sa mga bisitang nakatingin sa kanila, bago muling ibinalik ang tingin kay Hiraya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw, puno ng pangungutya. Ngayon, Hiraya, handa ka na bang pumirma ng dokumento para ilipat ang lupa na yon sa ating pamilya? Ang tanong ni Amora ay parang isang malakas na kulog na yumanig sa buong Hacienda Esperanza. Ang masayang bulungan ay napalitan ng isang dagundong ng katahimikan. Ang lahat ng mga mata, mapanuri, maawa, mausisa, ay nakatuon kay Hiraya. Pakiramdam niya ay bigla siyang naging sentro ng isang sirko, isang palabas na hindi niya alam na siya pala ang bida. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang nagwawalang kabayo sa kanyang dibdib. Hinanap niya ang mga mata ni Kaylan, ngunit nakatungo lang ito. Ang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa, iniiwasan ng kanyang mga mata na parang apoy na iiwasan. Walang tulong na darating mula sa kanya. Naiintindihan na niya ngayon. Tita, nagsimula si Hiraya. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit buo, walang bahid ng takot. Gaya po ng sinabi ko, ang lupain na yon, iyon na lang po ang tanging naiwang alaala sa akin ng aking ama. Hindi po yun tungkol sa pera. May sentimental value po yun na hindi matutumbasan ng kahit anong halaga. Sentimental value? Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Amora. Hija, nasa totoong mundo na tayo. Hindi ka mabubuhay sa sentimiento. Ang pamilya Monteverde ay nangangailangan ng katapatan, hindi ng mga kwentong walang katuturan. At anong alam ng isang tulad mo sa katapatan? Sumabat si Liwayway, lumapit ito sa likuran ni Hiraya. Ang boses ay parang latigo. Isang babaeng walang ginawa, kundi paikuti ng kapatid ko. Akala mo ba hindi namin alam? Akala mo ba hindi namin napapansin kung paano ka nakakapit sa kanya na parang linta? Isa kang manggagamit. Isang gold digger na nagpapanggap na prinsa. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Hiraya na parang mga bubog. Hindi yan totoo. Hindi totoo? Sigaw ni Amora. Kung hindi ka mukhang pera, bakit ayaw mong ibigay ang isang walang kwentang lupa para sa kinabukasan ng asawa mo? Simple lang naman, Hiraya. Ipakita mong mahal mo talaga si Kaylan. O baka naman, ang mahal mo lang talaga ay ang apelyidong Monteverde at ang kayamanang kasama nito. Ang bawat paratang ay mas masakit kaysa sa nauna. Tumingin si Hiraya sa paligid. Ang mga bisita, ang mga kaibigan nila, ang mga kasosyo sa negosyo, lahat ay nakikinig. Pakiramdam niya ay hinuhubaran siya sa harap ng lahat ng tao. Ang bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanyang pagkatao. Sa huling pagkakataon, bumaling siya kay Kaylan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha,
nagmamakaawa. Kaylan, mahal, sabihin mo sa kanila. Sabihin mong hindi totoo ang lahat ng yan. Kilala mo ako. Sa wakas, nag-angat ng tingin si Kaylan. Ngunit ang nakita ni Hiraya sa mga mata nito ay hindi pagtatanggol, hindi pagmamahal. Nakita niya ang pagkainis, ang pressure at ang pagsuko. Tumayo si Kaylan. Sa isang iglap, umasa si Hiraya na ipagtatanggol siya nito. Ngunit sa halip, lumapit ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng galit at pagkabigo. Hiraya, ano ba? Narinig niyang sabi nito, ang boses ay malamig. Pwede bang tumigil ka na? Ginugulo mo ang lahat. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? At bago pa man makasagot si Hiraya, isang malutong na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Pak! Ang tunog ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Ang lahat ay napasinghap. Ang sakit sa pisngi ni Hiraya ay walang-wala kumpara sa sakit na dumurog sa kanyang puso. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, sinaktan siya. Sa harap ng lahat, nanginginig. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang mga luha ay malayang bumuhos mula sa kanyang mga mata. Luhod. Utos ni Kaylan. Ang kanyang boses ay naging isang sigaw. Humingi ka ng tawad kay tita. Ngayon din. Katahimikan. Isang nakabibiinging katahimikan. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tumingin si Hiraya sa mukha ni Kaylan, sa mukha ng mga taong malapit ng maging pamilya niya, at sa mga mukha ng mga bisitang nakatingin sa kanya na may halong awa at pagkamuhi. At sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang sakit ay napalitan ng apoy. Ang mga luha ay tumigil sa pagpatak. Ang panginginig ng kanyang katawan ay napalitan ng isang kakaibang katatagan. Dahan-dahan, tumayo siya ng tuwid. Tinaas niya ang kanyang baba. Tinitigan niya si Kaylan, mata sa mata. Ang pagmamahal na dating nagniningning sa kanyang mga mata, para dito ay naglaho na parang isang kandilang biglang hinipan ng hangin. Hindi siya nagsalita. Sa halip, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Hinawakan niya ang magkabilang gilid ng bodies ng kanyang mamahaling trahe de boda. At sa isang malakas na paghatak, pinunit niya ito. Ang tunog ng telang pinupunit ay mas malakas pa kaysa sa sampal. Ito ang tunog ng isang pangarap na winawasak. Isang pangakong binabawi. Isang pusong nagsasabing, tama na. Napatulala ang lahat. Si Kaylan, si Amora, si Liwayway, nakatayo si Hiraya sa gitna ng lahat. Ang kanyang dibdib ay umaangat at bumababa. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kanyang magandang pangarap ay isa na ngayong basahan sa kanyang katawan at wala na siyang pakialam. Tapos na, bulong niya. Sapat lang para sa kanyang sarili. Tapos na ang lahat. At sa sandaling iyon, ang malaking pinto ng reception hall ay bumukas ng malakas. Isang boses, malalim at puno ng kapangyarihan, ang dumagundong sa buong lugar, nagpatigil sa bawat tibok ng puso. Itigil niyo yan lahat! Ang boses na yon, sa gitna ng kahihiyan at wasak na puso, ang boses na yon ay parang isang pamilyar na himig mula sa isang malayong panaginip. Para kay Hiraya, iyon ang boses ng kaligtasan, boses ng kanyang ama. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinto. Doon, nakatayo si Sinag Alcantara. Hindi siya matangkad na lalaki, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para punuin ang buong bulwagan. Nakasuot siya ng isang simpleng barong, ngunit may awtoridad sa kanyang tindig na hindi matatawaran. Sa likuran niya ay dalawang lalaking naka-Amerikana at mga security personnel na may mga earpiece. Ang kanilang mga mata ay alerto. Sinusuri ang bawat sulok ng lugar. Lumakad si Sinag papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Ang mga bisita ay nagsitabihan na parang dagat na nahati
sa dalawa upang bigyan siya ng daan. Ang kanyang mga mata ay hindi lumilingon sa kaliwa o kanan. Nakatuon lamang ito sa iisang tao, ang kanyang anak na babae na nakatayo sa gitna ng entablado na may punit na damit pangkasal. Ang mapanuyang ngamuawang ngiti sa mukha ni Amora Monteverde ay unti-unting naglaho na palitan ng pagkalito. Sino ka? Paano ka nakapasok dito? Security. Ngunit bago pa man may makakilos, isa sa mga kasosyo sa negosyo ng mga Monteverde sa isang mesa sa harap ay biglang namutla. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko, narinig ni Hiraya na bulong nito. Si Mr. Alcantara yan, si Sinag Alcantara. Ang pangalan ay parang isang bomba na sumabog sa loob ng bulwagan. Ang pagkalito ni Amora ay napalitan ng purong pagkabigla. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Maging si Liwayway ay natigilan. Si Kaylan, na kanina'y puno ng galit, ay para na ngayong isang estatwang nagyelo sa takot. Si Sinag Alcantara, ang maalamat na SE, ang misteryosong bilyonaryo. Ang nagmamay-ari ng Sina Group of Companies, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang korporasyon sa buong Asya. Dire-diretsong umakyat si Sinag sa entablado. Nilampasan niya ang mga Monteverde na parang hindi sila nag-e-exist. Agad niyang hinubad ang kanyang coat at maingat na ipinatong sa mga balikat ni Hiraya. Tinatakpan ang punit sa damit nito at binibigyan siya ng dignidad na pilit na kinuha mula sa kanya. Ayos ka lang, anak? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala na para lamang sa pandinig ni Hiraya. Tumango lang si Hiraya, hindi makapagsalita. Ang pagdating ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng lakas para huwag tuluyang bumagsak. Humarap si Sinag sa pamilya Monteverde. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng yelo. Bigang Amora Monteverde. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit umalingaw-ngaw sa bawat sulok dahil sa bigat nito. Ang ganda ng inyong pagtatanghal. Isang pamilyang kagalang-galang, nagmamalasakit sa kinabukasan ng kanilang mga anak. May halong sarkasmo sa kanyang tono na hindi maaring ipagkamali. Ngunit pag-usapan natin ang totoong kinabukasan, pagpapatuloy niya. Pag-usapan natin ang Monteverde Realty. Pag-usapan natin ang 3 bilyong pisong utang ninyo sa BDO na malapit nang mag-mature. Ang 2 iba pang malalaking pautang na hindi ninyo nababayaran sa loob ng 6 na buwan. Ang banta ng foreclosure sa mismong gusaling kinatatayuan ng inyong opisina. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ng mga Monteverde. Si Amora ay napahawak sa mesa para suportahan ang sarili. At kaya kayo nandito, sabi ni Sinag, itinuro ang lupain sa mga dokumentong hawak ng abogado ng mga Monteverde. Ipinipilit na makuha ang isang pirasong lupa mula sa aking anak dahil sa desperasyon, dahil nalaman ninyo ang tungkol sa isang malaking proyekto na itatayo malapit doon. Akala ninyo, iyon ang magiging kaligtasan ninyo. Tumingin si Sinag sa kanila isa-isa. Napakatalino ng inyong plano, may isang maliit na problema nga lang. Huminga siya ng malalim bago ibagsak ang huling pasabog. Ang proyektong inaasam-asam ninyo, ang Sinag Prime Development Project, ay proyekto ng aking kumpanya, ang Sinag Group of Companies. Katahimikan. Kung may nahulog na karayom, maririnig ito. Ang katotohanan ay lumapag ng buong bigat. Hindi lang sila nabigo sa kanilang plano. Sinubukan nilang lokohin ang pinuno ng mismong korporasyon na hawak ang kanilang buhay at kamatayan. Nakatayo sa tabi ng kanyang ama, naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa loob niya. Ang sakit ay naroon pa rin. Isang sugat na hindi basta-basta maghihilom. Ngunit ang kahihiyan ay napalitan na ng isang malamig na determinasyon. Ang babaeng umiiyak kanina ay wala na. Sa tabi ng hari,
natagpuan niya ang lakas ng isang prinsesa. Dahil sa ginawa ninyo sa anak ko ngayong gabi, deklara ni Sinag, ang kanyang boses ay pangwakas na. Sisiguraduhin kong hindi na kayo muling makakabangon. Lahat ng partnership, lahat ng kontrata, kansilado, at haharapin ninyo ang lahat ng kasong isasampa ko laban sa inyo para sa panloloko at pamimilit. Hahakbang na sana paalis ang mag-ama ng isang boses ang pumigil sa kanila. Sandali po, Mr. Alcantara. Lumingon ng lahat. Si Diwa Reyes, ang asawa ni Liwayway, ang bayaw ni Kaylan. Nakatayo siya, nanginginig ngunit determinado ang mukha. Mayroon po akong kailangang sabihin, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay nakatingin kay Sinag. Ang kwentong ito, may mas malalim pa pong dahilan. Hindi lang po ito tungkol sa panlolokong pinansyal. Ang mga salita ni Diwa Reyes ay binitawan sa isang bulwagang puno ng tensyon. Ang mga natitirang bisita ay nagsimula ng mag-alisan, nag-iiwan ng mga bulungan at mga mapanuring tingin. Ang magarbong reception hall na kanina'y puno ng tawanan at pangarap ay isa na ngayong malawak at malungkot na espasyo, isang silent witness sa isang nasirang pangako. Nakatayo si Hiraya, ang bigat ng coat ng kanyang ama, sa kanyang balikat ay kapwa nagbibigay ginhawa at nagpapaalala sa bigat ng katotohanan ng kanyang hinarap. Tumingin siya kay Diwa, isang lalaking halos hindi niya nakakausap, isang anino lamang sa likod ng pamilya Monteverde. Ngunit ngayon, ang aninong yon ay humakbang pasulong, patungo sa liwanag. Diwa, anong pinagsasabi mo? Sigaw ni Liwayway ang asawa nito. Hinablot niya ang braso ni Diwa. Pilit itong hinihila palayo. Nabaliw ka na ba? Manahimik ka. Sinisira mo ang pamilya natin. Ngunit hindi nagpatinag si Diwa. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ng asawa. Hindi Liwayway, sila ang sumira sa pamilya. Matagal na. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. Humarap siyang muli kay Sinag. Ginoong Alcantara, Hiraya, kung maaari po, sa isang lugar na mas pribado. Tumango si Sinag. Iginiya niya si Hiraya, kasama si Diwa, patungo sa isang maliit na study room sa gilid ng hasyenda. Bago isara ang pinto, hinarap ni Sinag ang security team niya. Siguraduhin ninyong walang sino man ang makakalapit o makakarinig. Ang pamilya Monteverde, si Amora na namumutla sa galit, si Liwayway na umiiyak sa pagkabigo, at si Kaylan na nakatayo lang na parang isang multo ay naiwan sa labas, walang magawa kundi panoorin ang pagsasara ng pinto sa kanilang kinabukasan. Sa loob ng study, ang katahimikan ay mas mabigat pa. Si Hiraya ay umupo sa isang silya. Ang lakas na naramdaman niya kanina ay unti-unting napapalitan ng matinding pagod. Si Sinag ay nanatiling nakatayo sa tabi niya, isang tore ng suporta. Magsalita ka, utos ni Sinag kay Diwa. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may diin. Huminga ng malalim si Diwa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang aking ama. Bago siya pumanaw, isa po siyang abogado. Mayroon po siyang mga kliyenteng maliliit na negosyante. At isa po sa mga kasong hindi niya malimutan ay may kinalaman kay Gang Amora Monteverde. Naramdaman ni Hiraya ang panlalamig sa kanyang batok. Maraming taon na po ang nakalipas, pagpapatuloy ni Diwa. Nagsisimula pa lang po ang Monteverde Realty. Nagkaroon po si Tita Amora ng isang kasosyo, isang mabuting tao, sabi ng aking ama. Masyadong mapagtiwala. Pinaikot-ikot po siya ni Tita Amora. Kinuha ang kanyang mga ideya, ginamit ang kanyang mga koneksyon, at nang malapit nang magbunga ang kanilang pinagsamahan, gumawa po si Tita Amora ng mga pekeng dokumento, mga pekeng utang. Pinagmukha niyang ang kanyang kasosyo ang nanloko sa kumpanya. Ang bawat salita ni Diwa ay parang isang patak ng lason.
Nawala po ang lahat sa lalaki, halos pabulong na sabi ni Diwa. Ang kanyang negosyo, ang kanyang reputasyon, ang kanyang ipon, nabaon po siya sa utang. Ang aking ama, ang tumulong sa kanya, pero huli na ang lahat. Masyadong makapangyarihan ang mga koneksyon na ginamit ni Tita Amora. Pagkalipas ng 1 taon, hindi na po kinaya ng lalaki. Inatake po siya sa puso. Namatay po siyang dukha at wasak ang pangalan. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Hiraya. Ang kwento ay masyadong malupit, masyadong pamilyar sa taktikang ginamit sa kanya. Hindi na ito simpleng kasakiman. Ito ay purong kasamaan. Bakit mo ito sinasabi sa amin ngayon? Tanong ni Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso. Mayroon ka bang ebidensya? Umiling si Diwa. Wala po sa akin ngayon. Ngunit bago po namatay ang aking ama, sinabi niya sa akin na itinago niya ang lahat ng kopya ng mga dokumento, ang mga orihinal na kontrata, ang mga sulat, ang mga patunay ng panloloko. Itinago niya ito dahil natakot siya sa maaring gawin ni Tita Amora. Hindi ko po alam kung saan, pero alam ko pong nasa bahay lang namin iyon. Napatingin si Hiraya kay Diwa. Nakikita sa mga mata nito ang takot. Ngunit pati na rin ang bigat ng isang konsensyang matagal nang nababagabag. Kaya pala palagi itong tahimik, palaging malungkot ang mga mata. Gagawin ko po ang lahat para mahanap iyon, pangako ni Diwa. Para mabigyan ng hustisya ang taong iyon at para na rin po sa inyo, Hiraya. Patawarin niyo po ako, patawarin niyo po kami sa lahat. Nakatitig lang si Sinag kay Diwa. Sinusuri ang bawat salita nito. Alam mo ba ang pangalan ng biktima? Nag-atubili si Diwa. Isang anino ng mas malalim na takot ang dumaan sa kanyang mukha. Kailangan ko po munang mahanap ang mga papeles para makasiguro. Sabi niya, umiiwas ng tingin. Kailangan ko po ng oras para hanapin ang kahon na itinago ng aking ama. Itinago niya itong mabuti. Humarap si Diwa kay Sinag. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig. Pero Ginoong Alcantara, ang pangalan ng biktima, kapag nalaman ninyo, baka mas ikagulat ninyo pa ito. Ang biyahe pauwi ni Diwa mula sa Hacienda Esperanza ang pinakamahaba at pinakamabigat sa buong buhay niya. Bawat kilometro ay parang isang hakbang palayo sa kasinungalingang kanyang kinamulatan at isang hakbang palapit sa isang mapanganib na katotohanan. Pagpasok pa lang niya sa pinto ng kanilang mansyon, sinalubong agad siya ng nag-aapoy na mga mata ni Liwayway. "Traidor!" Iyon ang unang salitang sumampal sa kanya. "Paano mo nagawa sa amin to? Sa sarili mong pamilya? Dahil sa'yo, nawala na ang lahat. Ang Monteverde Realty, ang pangalan natin, lahat-lahat." Hindi sumagot si Diwa. Pagod na siyang makipagtalo. Pagod na siyang mabuhay sa isang mundong binuo ng kasakiman at panlilinlang. Dumiretso siya sa hagdanan, ngunit sinundan siya ni Liwayway. Ang mga salita nito ay parang mga punyal na ibinabato sa kanyang likuran. "Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos. Hindi kita papayagang sirain ang lahat ng pinaghirapan ni Tita Amora. Maghiwalay na tayo. Iyan ba ang gusto mo?" Huminto si Diwa sa gitna ng hagdanan. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang isang diwa na hindi niya kilala. Wala na ang takot sa mga mata nito. Wala na ang pagpapasensya. Ang nandoon ay isang malamig at matigas na pader. "Baka nga yan na ang pinakamagandang mangyari, Liwayway," sagot niya. At bawat salita ay may bigat para matauhan ka na. Iniwan niyang natigilan ang kanyang asawa. Dumiretso si Diwa hindi sa kanilang silid, kundi sa lumang library ng kanyang yumaong ama. Isang silid na 10 taon na niyang hindi pinapasok, puno ng alikabok at amoy ng mga lumang papel. Dito, sa gitna ng mga libro ng batas at mga nakatambak na kaso, sinabi ng kanyang ama na mayroon siyang life insurance
Isang kahon na maglalaman ng katotohanan. Sinimulan niyang maghanap. Ang alaala niya ay malabo. Isang batang lalaki na nakasilip sa pinto habang ang kanyang ama ay may itinatagong isang maliit na baul na bakal. Saan nga ba yon? Binuksan niya ang mga aparador. Tiningnan sa ilalim ng mga mesa. Inangat ang mga lumang alpombra. Ang bawat minuto ay parang isang oras. Ang bawat anino sa silid ay tila nagmamasid. Naririnig niya sa kanyang isipan ang boses ni Tita Amora. Ang mga banta, ang kayang gawin ng babae para protektahan ang kanyang mga sikreto. Pagkalipas ng halos 2 oras, nang malapit na siyang sumuko, napansin niya ang isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy sa likod ng isang mabigat na estante. Kakaiba ang kulay nito. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang estante. At doon, sa ilalim ng isang nakakalas na tabla, nakita niya ito. Isang maliit, kinakalawang na kahon na bakal. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuhat ito. Hindi ito nakalak. Tila nagtitiwala ang kanyang ama na walang sino man ang makakahanap dito. Dahan-dahan niyang itinaas ang takip. Sa loob, maingat na nakatupi ang mga dokumento. Ang papel ay naninilaw na. Sa katagalan, kinuha niya ang unang folder. Nakasulat dito ang pangalan ng kaso. Montelara Holdings versus Monteverde Realty. Montelara, iyon ang pangalan ng kasosyo. Binasa niya ang mga nilalaman, ang mga orihinal na kasunduan, ang mga pekeng promissory note na may pinekeng pirma, mga liham mula sa abogado ni Tita Amora na puno ng mga banta. Ang bawat dokumento ay isang piraso ng isang masalimuot na puzzle ng panloloko. Narito ang lahat. Ang ebidensyang magpapabagsak kay Amora Monteverde, ngunit may isa pang sobre sa ilalim ng kahon. Mas makapal ito. Kinuha niya ito at binuksan. Sa loob, may mga personal na sulat mula sa biktimang si G. Montelara para sa kanyang ama. Mga sulat na puno ng sakit at pagkabigo. At sa ilalim ng mga sulat, may isang litrato, isang lumang litrato. 2 lalaki, mas bata pa, nakangiti sa kamera, magkaakbay. Ang isa ay ang biktimang si G. Montelara at ang isa pa, nabitawan ni Diwa ang litrato. Ang isa pa ay isang batang-batang Sinag Alcantara. Magkaibigan sila, matalik na magkaibigan. Mabilis niyang kinuha ang huling dokumento sa folder. Isang kopya ng death certificate. Sinundan ng kanyang nanginginig na daliri ang mga nakasulat na letra hanggang sa marating niya ang pangalan ng namatay. Pangalan, Ricardo Ricky Montelara. At sa ilalim nito, sa bahagi ng In Case of Emergency, Notify, nakasulat ang isang pangalan at numero. Pangalan, Sinag Alcantara. Biglang nag-ugnay ang lahat sa kanyang isipan. Hiraya. Hiraya Montelara Alcantara. Kaya pala pamilyar ang pangalan. Kaya pala ganoon na lang ang reaksyon ni Sinag. Ang babaeng pinakasalan ng kanyang bayaw, ang babaeng kanilang niloko at inalipusta, ay ang anak ng mismong taong sinira nila noon. Hindi ito simpleng panloloko. Ito ay isang karmang bumabalik. Isang multo ng nakaraan na bumangon mula sa hukay upang maningil. Hindi maaari. Bulong ni Diwa sa sarili, habang nakatitig sa pangalan sa papel, ang kanyang puso ay dumadagundong sa takot at pagkamangha. Ang sikreto ay mas malaki at mas madilim kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga sumunod na araw ay isang malaking dagok para kay Hiraya. Pagkatapos ng gabing iyon sa hasyenda, dinala siya ng kanyang ama sa isa sa kanilang mga private rest house sa Tagaytay. Isang santuwaryo na napapalibutan ng matataas na pader at luntiang halaman, malayo sa mapanuring mata ng mundo. Ngunit kahit ang matataas na pader ay hindi kayang harangan ang laso ng social media. Isang umaga, nagising si Hiraya sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono. Mga mensahe mula sa mga kaibigan, mga tawag mula sa mga numerong hindi niya kilala.
Nang buksan niya ang kanyang social media feed, bumungad sa kanya ang sarili niyang mukha. Ang kanyang litrato noong kasal, ang masayang ngiti na ngayon ay tila isang mapait na biro, ay nakapaskil sa bawat news blog at gossip site. Ngunit ang mga headline ay malupit at walang awa. Ang Bridezilla scandal, gold digger na asawa nagwala sa kasal matapos hindi makuha ang gusto. Pinilit umanong ilipat ang lupa sa pamilya ng lalaki. Ang madilim na lihim ni Hiraya Alcantara, nabisto. Exclusive, Pamilya Monteverde, biktima ng isang mapagpanggap na babae at makapangyarihang ama. Ang bawat artikulo ay naglalaman ng parehong kasinungalingan. Ipinipinta siya bilang isang tusong manggagamit na nagplanong lokohin ang isang mabait at respetadong pamilya. May mga source na nagsasabing narinig nila siyang nagdedemand ng pera. May mga saksi na nagsasabing siya ang unang nag-amok. Ang kwento ay binaliktad ng buo at siya ang ginawang kontrabida. "Huwag mo nang basahin yan, anak," sabi ni Sinag. Inaagaw ang telepono mula sa kanyang kamay. Ang mukha ng kanyang ama ay kalmado, ngunit nakita ni Hiraya ang apoy sa mga mata nito. Ito ang laro ni Amora. Kapag hindi kanya matalo sa katotohanan, lulunurin kanya sa kasinungalingan. "Pero itay, naniniwala ang mga tao," sabi ni Hiraya, ang boses ay basag. "Ang mga kaibigan ko, kinu-question ako. Ang mga taong hindi ko kilala, hinuhusgahan ako." Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay dumating ng hapong yon. Isang sikat na talk show ang nag-ere ng isang exclusive interview kay Kaylan. Sa telebisyon, umupo si Kaylan na may malungkot na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay tila namumugto. Mukha siyang biktima. Mukha siyang lalaking wasak ang puso. "Hindi ko alam na ganoon pala siya," sabi ni Kaylan sa host. Ang kanyang boses ay puno ng pighati. Minahal ko siya ng buong buo. Akala ko pareho kami ng nararamdaman. Pero pera lang pala ang habol niya. Noong gabing iyon, noong hindi niya nakuha ang gusto niya, doon lumabas ang tunay niyang kulay. Sinira niya ang sarili niyang kasal. Sinira niya ang pangarap namin. Pinanood ni Hiraya ang bawat segundo ng palabas, ang bawat pekeng luha, ang bawat kasinungalingang lumalabas sa bibig ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Parang isang kutsilyo na paulit-ulit isinasaksak sa parehong sugat. Hindi na siya umiyak. Napalitan ng galit ang kanyang sakit. Isang malamig at tahimik na galit. Walang hiya. Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Samantala, sa opisina ng SGC, abala si Sinag sa pagharap sa resulta ng media attack. Ang mga kasosyo sa negosyo ay tumatawag, nag-aalala. Ang stock market ay bahagyang bumagsak. Ang pangalan ng Alcantara, na dati simbolo ng integridad, ay nababahiran ngayon ng iskandalo. Si Amora Monteverde ay hindi lang nakikipaglaban para sa pera. Nakikipaglaban siya para sirain sila ng tuluyan. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Hiraya sa balkonahe, nakatingin sa kadiliman, tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nag-atubili siya, ngunit sinagot niya ito. "Hello?" Isang pamilyar na tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tawang puno ng panunuya. Si Liwayway. "Kamusta na, Hiraya? Napanood mo ba ang kapatid ko? Ang galing niyang umarte, di ba? The Heartbroken Groom. Bagay na bagay sa kanya." Hindi sumagot si Hiraya. "Nakikita mo na ba?" Pagpapatuloy ni Liwayway, ang kanyang boses ay parang isang ahas. "Hindi niyo kami kayang talunin. Pwedeng nasa inyo ang pera, pero nasa amin ang simpatiya ng tao. Sa mata ng lahat, ikaw ang mamasama. Ikaw ang manggagamit. At sisiguraduhin naming mananatili yan. Hihilahin ka namin pababa sa putik kung saan ka nararapat."
Bago pa makasagot si Hiraya, ibinaba na ni Liwayway ang tawag. Nakatitig si Hiraya sa kanyang telepono. Ang mga salita ni Liwayway ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Hihilahin ka namin pababa sa putik. Sa unang pagkakataon mula noong gabing iyon, naramdaman niya ang pagdududa. Paano kung manalo sila? Paano kung ang mga kasinungalingan nila ay maging katotohanan sa mata ng lahat? Ang kampanya ng kasinungalingan ni Amora Monteverde ay hindi lamang ingay sa social media. Ito ay isang lason na unti-unting kumakalat. Sinisira ang lahat ng mahawakan nito. At sa sumunod na linggo, naramdaman ni Hiraya ang tunay na epekto ng lason na iyon. Isang hapon, umuwi ang kanyang ama mula sa isang emergency board meeting sa SGC. Nakita ni Hiraya ang pagod sa mga mata nito, isang uri ng pagod na hindi dala ng puyat, kundi ng pakikipaglaban. Anong nangyari, Tay? Tanong niya, kahit na natatakot siyang malaman ang sagot. Umupo si Sinag sa tabi niya. Ang bigat ng buong mundo ay tila na sa kanyang mga balikat. Ang mga Fukuyama, ang Japanese investors natin para sa Sinag Prime Project, nag-anunsyo sila na pansamantala nilang i-withdraw ang kanilang pondo. Napatakip si Hiraya sa kanyang bibig. Bakit po? Dahil sa iskandalo. Mahinang sagot ni Sinag. Para sa kanila, ang reputasyon ay mas mahalaga kaysa sa pera. At ang ginawa ng mga Monteverde, nabahira nito ang pangalan natin. Ayaw nilang masangkot sa isang pamilyang kontrobersyal. Sa sandaling iyon, gumuho ang mundo ni Hiraya. Hindi lang ang kanyang pangalan ang sinira ng mga Monteverde. Ang pangarap ng kanyang ama. Ang proyektong pinaghirapan nito ng ilang taon ay nadadamay na rin. Kasalanan ko to. Bulong niya, ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Isang pamilyar na bigat na tila hindi na kailanman mawawala. Kung hindi dahil sa akin, kung hindi ako naging bulag, hindi mangyayari to sa'yo, Tay. Shh, anak. Huwag mong sabihin yan, sabi ni Sinag. Niyakap siya ng mahigpit. Hindi mo ito kasalanan. Kasalanan ito ng mga taong sakim at walang puso. Ngunit kahit anong sabihin ng kanyang ama, hindi maalis sa isip ni Hiraya ang bigat ng pagkakasala. Sa mga sumunod na araw, ikinulong niya ang sarili sa silid. Binabasa ang daan-daang masasakit na komento online. Buti nga sa kanya. Mukha namang pera. Kawawa naman si Kaylan. Naloko ng ganyan. Sana makulong ang mag-amang yan. Pakiramdam niya ay nilulunod siya ng galit ng buong mundo. Tila lahat ay nakalimutan na siya ang biktima. Siya ang sinaktan. Siya ang ipinahiya. Sa mata ng lahat, ang kasamaan ng siyang nagwawagi. Isang hapon, hindi na niya nakayanan. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang makaalis sa kulungang iyon. Nagpaalam siya sa kanyang ama na maglalakad-lakad lang. Ngunit ang kanyang mga paa ay dinala siya sa isang lugar na matagal na niyang hindi napupuntahan. Ang sementeryo kung saan nakahimlay ang kanyang ninong Ricky, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, ang lalaking itinuring niyang pangalawang tatay. Umupo siya sa damuhan, sa tabi ng malamig na lapida. Hinaplos niya ang nakaukit na pangalan, Ricardo Montelara. Ninong nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng mga hikbi. Pasensya na po. Pasensya na po kung nabigo akong ipaglaban kayo. Ang mga taong nanakit sa inyo noon. Sila rin po ang nanakit sa akin ngayon. Ibinuhos niya ang lahat. Ang kanyang sakit, ang kanyang galit, ang kanyang pagkadurog. Hindi ko na po alam ang gagawin, sabi niya sa hangin. Ang sama-sama po nila. At parang nananalo po sila. Bakit po ganoon? Bakit po kung sino pa ang mabuti, sila pa ang laging talo? Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak ng umiyak. Ang kanyang mga luha ay dumidilig,
Sa lupang kinahihimlayan ng kanyang ninong, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Maya-maya pa, naramdaman niyang may dahan-dahang humaplos sa kanyang likod. Nag-angat siya ng tingin at nakita ang kanyang ama. Nakatayo sa tabi niya, ang mga mata ay puno ng pag-unawa at sakit. Umupo si Sinag sa tabi niya, hindi nagsasalita. Hinayaan lang siyang umiyak hanggang sa maubos ang kanyang mga luha. "Hindi tayo matatalo, anak," sabi ni Sinag nang sa wakas ay tumahan na siya. "Kahit mawala pa ang SGC, kahit mawala pa ang lahat ng pera natin, hanggat magkasama tayo, hindi tayo talo." Tumingin si Hiraya sa kanyang ama, sa lalaking hindi siya iniwan kahit kailan. "Pero paano po? Tay, paano tayo lalaban?" "Hindi ko pa alam," pag-amin ni Sinag, "pero hindi ako susuko para sa'yo at para sa kanya." Sabi nito, tinuturo ang lapida ni Ricky. Hinding-hindi. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, isang sinag ng pag-asa ang tila sumilip. Ang pag-uusap na yon ang kailangan ni Hiraya para muling bumangon. Ngunit bago pa man sila makatayo, biglang tumunog ang telepono ni Sinag. Isang hindi kilalang numero. Nagkatinginan sila, nag-aalangan. Ngunit sinagot ito ni Sinag. "Hello?" Ilang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, nagbago ang ekspresyon sa mukha ni Sinag. Mula sa pag-aalala, naging pagkabigla, at pagkatapos ay naging isang matinding pag-asa. "Sino yan, Tay?" tanong ni Hiraya. Itinapat ni Sinag ang telepono para marinig niya mula sa kabilang linya. Isang pamilyar na boses ang naririnig ni Hiraya. Nanginginig, ngunit puno ng determinasyon. "Boses ni Diwa Reyes. Nasa akin na po ang lahat, sir. Ang mga dokumento, ang mga ebidensya. Pwede na nating tapusin to." Ang tawag ni Diwa ay parang isang kidlat sa isang madilim na gabi. Sa isang iglap, ang nawawalang pag-asa ay napalitan ng isang nagbabagang determinasyon. Mula sa sementeryo, hindi na sila umuwi. Sa halip, nagmaneho sila patungo sa isang tagong coffee shop sa Stan Rosa, Laguna, ang lugar na napagkasunduan nilang pagkikitaan ni Diwa. Dumating si Diwa makalipas ang 15 minuto. Payat ito at tila maraming gabi ng walang tulog, ngunit ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang matigas na resolusyon. May dala siyang isang itim na briefcase na maingat niyang inilapag sa mesa. "Sir Sinag, Hiraya," bati niya, bahagyang yumuyuko. "Diwa," sagot ni Sinag, simple ngunit may bigat ng pasasalamat. "Ipakita mo sa amin." Binuksan ni Diwa ang briefcase. Sa loob, maayos na nakalaminate sa plastic, ay ang mga lumang dokumento na hinanap niya. Isa-isa niyang inilatag ang mga ito sa mesa. Ang orihinal na kontrata sa pagitan ni Ricardo Montelara at Amora Monteverde. Ang mga pekeng kasulatan ng utang, ang mga liham ng pananakot, at ang pinakamatibay na ebidensya, isang lumang cassette tape. "Ang aking ama," paliwanag ni Diwa, "ay may ugaling i-record ang kanyang mga mahahalagang pag-uusap. Ito ang recording ng huling pag-uusap nila ni Tita Amora. Dito, inaamin niya ang panloloko. Ipinagmamalaki pa nga niya ito." Nakatitig si Hiraya sa mga ebidensya. Ang mga papel na ito ay hindi lang basta mga dokumento. Ito ang hustisyang matagal nang ipinagkait sa kanyang ninong Ricky. Ito ang katotohanan. Pagkatapos, inilabas ni Diwa ang litrato. Ang litrato ni Sinag at Ricardo na magkaakbay. "Naintindihan ko na po ang lahat, sir, kung bakit personal sa inyo ang kasong ito." Siya po pala ang ninong ni Hiraya. Tumango si Sinag. Ang kanyang mga mata ay malungkot. Habang tinitingnan ang litrato ng kanyang yumaong kaibigan. "Hindi lang siya ninong, kapatid ang turingan namin." Tumingin si Hiraya kay Diwa, isang tanong ang nasa kanyang isipan. "Bakit, Diwa? Bakit mo ito ginagawa? Pamilya mo sila."
Ngumiti si Diwa, isang mapait na ngiti. Dahil sa kanila, hindi ko na alam kung ano ang ibig sabihin ng pamilya. Dahil sa kanila, namuhay ako sa kasinungalingan. Panahon na para itama ang mali. Kahit na ang ibig sabihin ninyon ay ang pagsira sa lahat ng nakagisnan ko. Ikinuwento niya ang tungkol sa pag-aaway nila ni Liwayway at ang desisyon niyang umalis na sa bahay na yon. Mula sa pagiging biktima, naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa kanyang sarili. Ang apoy na unang nagliyab nang punitin niya ang kanyang damit pangkasal ay muling nag-aalab, mas maliwanag at mas mainit kaysa dati. Hindi na ito galit na dala ng sakit, kundi galit na dala ng pagnanais para sa hustisya. "Anong plano natin, Tay?" tanong niya sa kanyang ama. Ang boses ay matatag. Tumingin si Sinag mula kay Diwa patungo kay Hiraya. Isang plano ang nabubuo sa kanyang isipan. Hindi sapat na kasuhan sila. Hindi sapat na pabagsakin ang kanilang kumpanya. Kailangan nilang ilantad ang katotohanan sa parehong entablado na ginamit nila para siraan si Hiraya. "Ang publiko, gaganti tayo," sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. "Gagamitin natin ang sarili nilang sandata laban sa kanila." Kinuha ni Sinag ang kanyang telepono at nagsimulang magtawag. Ang kanyang legal team, ang kanyang PR department, ang mga pinagkakatiwalaan niyang tao sa media. Sa loob ng 1 oras, ang coffee shop ay naging isang war room. Ang plano ay simple ngunit mapangahas. Magpapatawag si Sinag ng isang press conference, isang biglaang anunsyo tungkol sa kinabukasan ng SGC at ang kontrobersya sa Monteverde Realty. Aakitin nila ang lahat ng media outlets. At sa entabladong yon, sa harap ng buong bansa, ilalatag nila ang lahat. "Sigurado ka ba dito, Diwa?" tanong ni Sinag sa huling pagkakataon. "Kapag ginawa mo ito, wala nang balikan." Tumingin si Diwa kay Hiraya, pagkatapos ay kay Sinag. "Mas sigurado po ako dito kaysa sa kahit anong bagay sa buhay ko." Kinabukasan, natanggap ng lahat ng news outlets ang imbitasyon. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Mag-aanunsyo ba si Sinag Alcantara ng pagsuko? Aatras na ba siya sa laban? Sa mansyon ng mga Monteverde, ang balita ay sinalubong ng pagbubunyi. "Sinabi ko sa inyo," sigaw ni Amora, taas noo. Hindi niya kinaya ang pressure. Susuko na siya. Ito na ang tagumpay natin. Si Kaylan at Liwayway ay nagdiwang. Sa isip nila, nanalo na sila. Ang kanilang pangalan ay malilinis at ang mga Alcantara ang lalabas na talunan. Samantala, sa kanyang silid, tumayo si Hiraya sa harap ng salamin. Hindi na ang punit na damit pangkasal ang suot niya, kundi isang simpleng itim na bestida. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang babaeng inapi, sinaktan at halos madurog. Ngunit hindi na yon ang nakikita niya. Ang nakikita niya ngayon ay ang anak ni Sinag Alcantara, ang inaanak ni Ricardo Montelara, isang babaeng handa nang bawiin ang kanyang pangalan at ipaglaban ang katotohanan. Hinawakan niya ang isang maliit na kwintas sa kanyang leeg, ang huling regalo sa kanya ng kanyang ninong. "Para sa iyo ito, ninong," bulong niya sa kanyang refleksyon, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. "Para sa ating dalawa." Ang ballroom ng isang 5-star hotel ay siksikan. Ang bawat media network sa bansa ay naroon. Ang kanilang mga kamera ay nakatutok sa entablado, kung saan nakalagay ang isang solong podium na may logo ng Sinag Group of Companies. Ang hangin ay puno ng espekulasyon. Ito na ba ang pag-amin ng pagkatalo ng isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa? Dumating ang pamilya Monteverde na parang mga rockstar. Si Amora, nakasuot ng isang mamahaling pulang damit, ay ngumingiti at kumakaway sa mga kamera. Si Liwayway ay nasa tabi niya, ang muka ay nagliliwanag sa tagumpay. Nasa likuran nila si Kaylan, pilit na ngumingiti,
Sinusubukang gampanan ang papel ng biktimang nagwagi. Umupo sila sa front row, sa mga upuang nakareserba para sa kanila. Handa nang panoorin ang pagbagsak ng kanilang mga kaaway. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas si Sinag Alcantara mula sa backstage, kasunod si Hiraya. Ang mga camera flash ay sumabog na parang mga paputok. Ngunit hindi sila natinag. Si Sinag ay naglakad ng may awtoridad, habang si Hiraya, sa kanyang simpleng itim na bestida, ay may dalang katahimikan at dignidad na mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Tumayo si Sinag sa podium. Ang bulungan ay unti-unting humina hanggang sa isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Magandang hapon sa inyong lahat, nagsimula si Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit malinaw. Pinatawag ko kayo ngayon para linawin ang mga issue tungkol sa aking pamilya at sa pamilya Monteverde. Sa front row, ngumisi si Amora. Ito na. Sa mga nakaraang linggo, pagpapatuloy ni Sinag, marami kayong narinig. Mga kwento ng panloloko, ng kasakiman, mga paratang na ibinato sa aking anak. Ngayong hapon, narito kami para sabihin ang katotohanan. Tumingin siya sa mga Monteverde, diretso sa kanilang mga mata. Totoo, mayroong panloloko, mayroong kasakiman, ngunit hindi ito nanggaling sa aking anak. Ikinuwento ni Sinag ang nangyari sa araw ng kasal, ang pamimilit, ang pambabastos, ang sampal. Ang bawat salita niya ay may bigat, ngunit alam niyang kailangan niya ng higit pa sa salita. Ngunit hindi ako narito para magkwento lang, sabi niya. Narito ako para magpakita ng ebidensya at para ipakilala sa inyo ang isang taong mas nakakaalam ng katotohanan. Sa hudyat niya, isang pinto sa gilid ng entablado ang bumukas. Mula roon, lumabas si Diwa Reyes. Ang nangiti sa mukha ni Amora ay naglaho na parang bula. Ang kulay sa mukha ni Liwayway ay nawala, napalitan ng purong gulat at takot. Si Kailan ay napanganga, hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Diwa? Sigaw ni Liwayway, ngunit ang kanyang boses ay nalunod sa biglang pagbulong ng mga reporter. Tumayo si Diwa sa tabi ni Sinag, nanginginig ngunit determinado. Ako po si Diwa Reyes, asawa ni Liwayway Monteverde, at narito po ako para itama ang isang napakatagal ng pagkakamali. Sa malaking screen sa likod ng entablado, isa-isang lumabas ang mga ebidensya, ang mga dokumento, ang mga pekeng pirma. At pagkatapos, pinindot ni Diwa ang play button sa isang maliit na audio recorder. Isang boses ang umaling-awngaw sa buong ballroom. Boses ni Amora Monteverde mula sa nakaraan, mayabang at walang pagsisisi. Wala siyang laban sa akin. Ang mga Montelara ay mahihina. Isang pirma lang, isang maliit na panloloko, at ang lahat ng pinaghirapan niya ay mapupunta sa akin. Sino ang makakaalam? Ang recorded na tawa ni Amora ay parang isang demonyong bumabalot sa buong silid. Napatayo si Amora, nanginginig sa galit. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Ngunit huli na ang lahat. Ang boses na inyong narinig, sabi ni Diwa, ay si Amora Monteverde. Inaamin ang kanyang krimen laban kay G. Ricardo Montelara, ang dating kasosyo niya, ang lalaking kanyang sinira. Muling nagsalita si Sinag, ang kanyang boses ay puno ng pighati at galit. Ang Ricardo Montelara na yon ay ang matalik kong kaibigan, ang kapatid ko, at ang ninong ng aking anak, si Hiraya Montelara Alcantara. Ang huling pasabog, ang huling piraso ng puzzle, ang koneksyon na nagbigay linaw sa lahat. Sa sandaling iyon, ang mga pinto sa likod ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang isang grupo ng mga pulis, dire-diretsyong naglalakad patungo sa front row. Amora Monteverde, sabi ng isang opisyal, ang boses ay malakas at malinaw. Inaaresto ka namin para sa kasong estafa
at falsification of public documents na isinampal laban sa iyo maraming taon na ang nakalipas. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga kamera ay nag-flash. Ang mga reporter ay nagsisigawan. Hinawakan ng mga pulis ang mga braso ni Amora. Nagpumiglas siya, sumisigaw, nagwawala. Ngunit wala na siyang kapangyarihan. Wala na siyang magagawa. Sa gitna ng lahat ng ingay, ang mga mata ni Hiraya at Kailan ay nagtagpo sa huling pagkakataon. Nakita ni Hiraya sa mga mata nito ang lahat. Ang pagsisisi, ang takot, ang pagkaunawa sa lahat ng nawala sa kanya. Hindi dahil sa pera, kundi dahil sa kanyang karuwagan. Walang sinabi si Hiraya. Tumingin lang siya, at sa tingin na iyon, isinara na niya ang huling kabanata ng kanilang kwento. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unting humupa. Napalitan ng mga bagong headline, mga bagong kontrobersya. Ang kwento ng mga Monteverde at Alcantara ay naging isang alaala na lamang sa isipan ng publiko. Isang drama na natapos na. Ngunit para kay Hiraya, ang pagtatapos na yon ay simula pa lamang. Nakatayo siya ngayon sa gitna ng malawak na lupain na minana niya sa kanyang ama. Ang lupain na naging sentro ng lahat ng kaguluhan. Ngunit hindi na ito isang ordinaryong lupa. Ang dating tiwangwang na lugar ay abala na ngayon sa mga construction workers. Dito itatayo ang Ricardo Montelara Community Center, isang proyekto ng SGC Foundation na pinamumunuan mismo ni Hiraya. Isang lugar na magbibigay ng libreng edukasyon at livelihood training para sa mga mahihirap na pamilya sa lugar. Dito ang isang simbolo ng kasakiman ay gagawin niyang isang simbolo ng pag-asa. Ang ganda na ng simula nila, Ma'am Hiraya, sabi ng foreman, lumapit sa kanya. Ngumiti si Hiraya, isang tunay na ngiti na abot sa kanyang mga mata. Salamat, Mang Berto. Pakisabi sa kanila, mag-ingat palagi. Ang pagbabalik ng tiwala ng mga Hapon na investor, kasabay ng pag-angat muli ng reputasyon ng SGC ay nagbigay daan para maisakatuparan ng proyektong ito. Ngunit para kay Hiraya, ang tunay na tagumpay ay ang kapayapaang nararamdaman niya sa tuwing nakikita niya ang pundasyon ng gusaling ito. Ang hatol ay naibaba na. Si Amora Monteverde ay napatunayang nagkasala at nahatulan ng maraming taong pagkakakulong. Ang Monteverde Realty ay idineklara ng bangkarota at lahat ng ari-arian nito ay kinumpiska para ipambayad sa mga utang at sa mga taong niloko nila. Si Liwayway, matapos ang isang magulong annulment case, ay sumama sa kanyang ina. Isang hapon, habang nag-i-inspeksyon si Hiraya sa site, nakatanggap siya ng isang text message. Pwede ba tayong mag-usap? Sa huling pagkakataon. Ito ay mula kay Kailan. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa mga matataong lugar, na unang dumating si Hiraya. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Kailan. Halos hindi niya ito nakilala. Wala na ang mamahaling damit, ang kumpiyansa sa sarili, ang kayabangan. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay payat. Ang mga mata ay malalim at may ilang hibla na ng puting buhok sa kanyang sentido. Ang dating makisig na prinsipe ay mukha ng isang ordinaryong taong pinagdaanan ng matinding pagsubok. Salamat sa pagdating, sabi ni Kailan, umupo sa tapat niya. Hindi siya makatingin ng diretso. Kamusta ka na? Tanong ni Hiraya. Ang kanyang boses ay kalmado, walang bahid ng galit o awa. Heto, sinusubukang magsimula muli, sagot ni Kailan. Nagtatrabaho ako ngayon bilang isang ahente ng real estate sa isang maliit na kumpanya. Kailangan kong suportahan ang sarili ko. Katahimikan. Hiraya, nagsimula si Kailan at sa wakas, nag-angat ito ng tingin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Wala akong ibang sasabihin, kundi, patawad. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang ginawa ko. Ang sampal na yon.
Ang bawat salitang binitawan ko, habang buhay kong dadalhin yon. Alam ko, simpleng sagot ni Hiraya. Duwag ako. Pagpapatuloy ni Kaylan, ang kanyang boses ay basag. Natakot akong mawala ang lahat ng kinalakihan ko. Pero sa takot kong yon, nawala ko ang pinakamahalagang bagay sa lahat. Nawala kita. Hindi ako humihingi ng pangalawang pagkakataon. Alam kong hindi ko na yun deserve. Gusto ko lang sabihin na sana maging masaya ka. Dahil deserve mo yon. Tinitigan ni Hiraya ang lalaking minsan niyang minahal ng buong puso. Ang galit na dati niyang naramdaman ay matagal nang naglaho. Ang natira na lang ay isang bakas ng lungkot para sa kung ano ang maaari sanang naging sila. Pinapatawad na kita, Kaylan, sabi niya, at naramdaman niya ang isang malaking bigat na nawala sa kanyang dibdib. Pinapatawad na kita, hindi para sa'yo, kundi para sa sarili ko, para makalaya na ako ng tuluyan. Salamat, bulong ni Kaylan. Isang maliit na luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan. Dagdag ni Hiraya. Tumayo na siya. At sana, sa susunod, matuto ka ng tumayo para sa tama. Naglakad paalis si Hiraya, hindi na lumingon pa. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay sarado na. Bago siya umuwi, dumaan siya sa post office. May isang liham para sa kanya. Galing ito sa isang malayong probinsya sa Visayas. Mula ito kay Diwa. Sa loob, may isang simpleng postcard na may larawan ng isang magandang dalampasigan. Sa likod, may maikling sulat. Hiraya, napangiti si Hiraya. Lahat sila, sa kani-kanilang paraan, ay nagsisimula muli. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niya ang kanyang ama sa balkonahe. Nakatingin sa papalubog na araw. Lumapit siya at tumayo sa tabi nito. Handa ka na ba para sa kinabukasan, anak? Tanong ni Sinag. Hindi inaalis ang tingin sa abot-tanaw. Tumingin si Hiraya sa parehong direksyon, sa magandang kulay kahel na kalangitan. Ngumiti siya, isang nangiting puno ng katahimikan at pag-asa. Opo, Itay. Sagot niya. Ngayon lang po ako naging ganito kahanda. Isang taon. Isang taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ni Hiraya. Ngayon, nakatayo siya sa isang entablado, hindi bilang isang nobyang pinagtaksilan, kundi bilang tagapagtatag at pinuno. Sa kanyang harapan, isang masayang komunidad ang nagtipon, mga pamilya, mga bata, mga lokal na opisyal. Lahat ay nakangiti sa ilalim ng mainit na sikat ng araw. Ang hangin ay amoy bagong pintura at sariwang damo. Sa likuran niya ay nakatayo ang isang magandang gusali na may malaking arko sa pasukan. Nakaukit dito ang mga salita. Ricardo Montelara Community Center. Hinawakan ni Hiraya ang mikropono at ang lahat ay natahimik. Magandang hapon po sa inyong lahat. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Maraming salamat po sa pagdalo sa isang napaka-espesyal na araw na ito. Tumingin siya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong naroon. Ang lupang kinatatayuan natin ngayon, pagpapatuloy niya, ay may mahabang kwento. Naging simbolo ito ng isang pangarap na nasira, ng isang tiwalang sinayang. Minsan, ito ang naging dahilan ng aking pinakamalalim na sakit. Isang saglit na katahimikan ang namagitan. Isang pag-amin sa madilim na nakaraan. Ngunit natutunan ko, sabi niya, isang ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Na hindi ang lupa ang nagbibigay ng kahulugan sa atin, kundi kung ano ang ginagawa natin dito. Natutunan ko na ang mga sugat, kapag hinarap at ginamot, ay maaaring maging pundasyon ng isang bagay na mas matibay at mas maganda. Itinuro niya ang gusali sa kanyang likuran. Ang gusaling ito ay patunay niyan. Mula sa isang kwento ng kasakiman, itinayo natin ang isang tahanan ng pag-asa. Isang lugar kung saan ang mga bata
ay matututong mangarap at ang mga matatanda ay mabibigyan ng pagkakataong magsimulang muli. Ipinangalan natin ito sa isang taong ang buhay ay isang patunay ng kabutihan at tiwala. Ang aking ninong, si Ricardo Montelara. Ngayon, ang kanyang alaala ay mabubuhay hindi sa sakit, kundi sa bawat tawa at pangarap na mabubuo sa loob ng mga pader na ito. Nagpalakpakan ng malakas ang mga tao. Nakita ni Hiraya ang kanyang ama sa unang hanay, at sa mga mata nito, nakita niya ang isang pagmamalaking hindi kayang itago. Pagkatapos ng seremonya, nilibot ni Hiraya ang loob ng center. Ang bawat sulok ay puno ng buhay. Sa isang silid, nakita niya ang isang grupo ng mga nanay na masayang natututo ng pananahi. Sa maliit na library, may mga batang tahimik na nagbabasa. At sa playground sa likod, ang halakhak ng mga bata ay parang musika sa kanyang pandinig. Ito ang kanyang bagong mundo. Ito ang kanyang bagong layunin. Lumapit sa kanya si Sinag at inakbayan siya. I'm so proud of you, anak. Masaya ang ninong Ricky mo, sigurado ako. Masaya rin po ako, Tay, sagot ni Hiraya. Isinandal ang ulo sa balikat ng ama. Nang hapong iyon, pagkatapos umalis ng lahat ng bisita, naiwan si Hiraya. Umupo siya sa isang bench sa labas kung saan tanaw niya ang buong gusali habang unti-unting nagiging kulay kahel ang kalangitan sa paglubog ng araw. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang isang litrato na ipinadala ni Diwa noong isang linggo. Isang larawan ng perpektong paglubog ng araw sa dagat. Lahat sila ay nakahanap na ng sarili nilang kapayapaan. Naramdaman niya ang isang ganap na katahimikan sa kanyang puso. Ang sakit ng nakaraan ay isa na lamang malayong alaala, isang peklat na nagsisilbing paalala, hindi ng kahinaan, kundi ng kanyang katatagan. Ang pangalan niya ay Hirya. Ang ibig sabihin ay sana matupad ang iyong pangarap. Sa loob ng mahabang panahon, inakala niyang ang pangarap na yon ay isang perpektong kasal, isang masayang pamilya sa piling ng lalaking kanyang minahal. Ngunit nagkamali siya. Habang pinagmamasdan niya ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw, naunawaan niya ang lahat. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang tunay na pangarap ay hindi natatagpuan sa piling ng iba, kundi sa pagbuo ng sarili mong umaga. At sa pag-iisip na yon, ngumiti si Hiraya, handang-handa nang harapin ang pagsikat ng araw kinabukasan. At dito po nagtatapos ang kwento ni Hiraya. Isang kwento ng pagbangon mula sa abo ng kataksilan tungo sa liwanag ng pag-asa. Ang pinakamahalagang aral na iniiwan sa atin ng kanyang paglalakbay ay ito. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman hihilingin sa iyo na talikuran ng iyong sarili. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At ang pinakamatamis na tagumpay ay hindi ang pagganti, kundi ang pagpili na maging mas mabuting tao at gamitin ang sakit ng nakaraan para bumuo ng isang magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Lubos po naming ikinatutuwa ang inyong pagtangkilik. Kung mayroon po kayong saloobin o aral na napulot sa kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? Gusto naming malaman ang inyong mga mungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.